Hindi nga namin inasahan na ngayon pala darating yung baboy nila Arnie, kaya naman nagulat kami at tuwang-tuwa nga siya. Agad ko rin silang ginawa ng silungan para hindi nga sila masikatan ng matinding sikat ng araw. Pinaliguan na din nila Arnie para mapreskuhan nga ang katawan nila. Isang napakaganda at pinagpalang umaga nga yung bumungad sa amin ngayong araw. Dahil ngayong araw nga ay inihatid na nga tong mga baboy na aalagaan namin. Sobrang nakakatuwa lang kasi lahat ng plano namin ay paunti-unti nagkakaroon na ng kasagutan. Parang kailan lang nung sinasabi namin sa inyo na gusto at plano din namin mag-alaga ng baboy kasi mabilis nga ang pera dito. Hindi nga kami agad nung nakabili ng biik kasi alam nyo naman nagigipit din kami sa budget. Pero alam nyo, napakabuti talaga ni Lord kasi yung mga magulang nila Arnie napaka-supportive nga sa kanya. Kaya yung isa nga dito ay bigay ng magulang niya at yung isa naman ay binili niya. Nakakatuwa nga rin itong mga baboy kasi ang gaganda nga ng katawan nila at bilugan nga. Kung naalala nyo nga yung kwento namin na yung mama nga nila Arnie ay magaling sa pag-aalaga ng baboy. Kaya naman halata sa mga katawan ng baboy na to na galing sa kanya ay talagang naalagaan ng maayos. Sabi ko nga sana maging kasing galing din nila kami sa pag-aalaga para maalagaan din namin ng maayos yung mga alaga naming hayop. Bali si Tito Amboy nga din naghatid nito, siya nga yung papa nila Arnie. Wala pa nga silang kulungan dahil biglaan nga rin yung dating nila kaya hindi ako nakagawa, kaya naman ito gagawan ko nga sila ng silungan. Kailangan din kasi nila ng silungan kontra sa matinding init na nagmumula sa sikat ng araw. Hindi rin kasi dapat sila mainitan dahil madali nga silang ma-stress. Baka maging dahilan nga yun ng panghihina ng katawan nila at kawalan ng gana kumain. Kaya pwedeng maging dahilan din yun ng mabagal na paglaki nila. Pagkatapos namin bubungan, nilagyan din namin ng dingding sa parte na to kasi dito nga tamang-tama ang sikat ng araw. Bali pang samantala lang po pala muna itong silungan nila na to kasi gagawa nga kami ng kulungan na maayos. Mas mainam kasi na nakakulong sila para malinis din yung baboy. Kapag kasi gantong nakatali lang sila at sa lupa lang din ang higaan nila ay magiging madumi nga yung katawan nila. Mainit na rin yung mga oras na to kaya sabi ko kay Larnie paliguan niya na nga yung mga baboy kasi mukhang hinihingal nga sila dahil sa init. Sabi ng papa niya kailangan lang daw namin pakainin ng 3 beses sa isang araw at paliguan sa tanghali para nga daw magandang paglaki nila. Natutuwa din naman ako kay Larnie kasi sanay din siya sa ganitong buhay lalo sa pag-aalaga ng mga hayop kasi kinalakihan niya na rin yung mga ganitong pag-aalaga. Saka nakakatuwa lang kasi parehas nga kami ng gusto na simpleng buhay at maraming alagang hayop. Kaya talaga namang nagkakasundo kami pagdating sa ganitong buhay. Ito rin kasi yung pinakamainam kapag nakakasundo nga natin yung partner natin sa mga desisyon natin sa buhay. Hindi ang isa sa pinaka-importante para magtagumpay tayo. Syempre nakadepende din yan sa mga desisyon o plano. Lalo na nga kung sa ikakabuti at sa ikakaunlad nyo. Sabi nga namin kahit anong desisyon niya o desisyon ko basta sa ikakaunlad namin ay susuportahan namin ang isa't isa. Kapag nga may naiisip kaming gawin kahit hindi kami siguradong maipapanalo ay sinusubukan namin para malaman nga namin kung kaya ba namin o hindi. Katulad na nga lamang nitong pag-aalaga namin ng baboy. Ito kasi yung unang beses na mag-aalaga kami ng baboy na sarili na namin. Maganda rin kasi yung ganitong source of income kaya sana naman ay mapalago namin ito. Alam namin na medyo mabigat din ito sa bulsa at syempre dagdag pagod na din pero sana kayanin nga namin. Tulad nga ng sinasabi ko na kapag gusto at willing talaga ay maraming paraan. At paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po sana kalimutan i-share ulit ang video na to.